Reincarnation ng businesswoman sa school. Kabanata 61. Miss Gu. Bumalik si Jo Jenghong upang tumayo sa tabi ni Guning. Mukha siyang mas tuwang-tuwa kaysa kanina. Tito Joe, tawag ni Guning sa kanya. Hindi tumakas si Jo Jenghong. Nasiyahan si Guning at binigyan siya ng tame time ng ngiti. Sa pangalawang pagkakataon, pumili si Li Zenzhen ng hilaw na material na may jade sa loob. Ganoon din ang ginawa ni Guning. Bagamat hindi malaki ang kay Guning, ang uri ng jade ay mas mahalaga kaysa kay Li Zenzhen. Kuskusin mo ang isang ito, pakiusap. Ang hilaw na materyales ni Guning ay mas malaki lang ng kaunti kaysa sa isang mansanas at ang panlabas na layer nito ay manipis. Ito ay mas mahusay na kuskusin ito. Iyon ay exception of this content can be traced to N0V1 billion euros N. Mas matagal ang pagkos ng bato kaysa sa pagpapadala ng paghiwa nito. Hindi nagtagal, ang hilaw na materyales ni Li Zenzhen ay naputol. Isang layer ng berde ang ipinakita. Ito ay berde sa loob. Ang mga tao ay sumabog sa talakayan. Nasaksihan lang nila ang isang emerald na ginupit. Ngayon ay may isa pa. Tuwang-tuwa si Li Zenzhen. Isang mapanoksong sulyap ang ibinaton niya kay Guning. Si Qin Yifan, sa kabilang banda, ay nag-aalala kay Guning. Para kay Guning mismo, mas kalmado siya kaysa dati. Ito ay isang esmeralda. Ito ay isang medium level na jade ng glutinous rice type. Wala nang mas masaya kaysa kay Li Zenzhen ngayon. Muli niyang binigyan si Guning ng mapanokso at mapagmataas na tingin. Bagamat isa lamang itong katamtamang antas na jade, ito ay malaki, at hindi nang malaki. Ngunit habang tinatangkilik ni Li Zenzhen ang kanyang tagumpay, ang ilaw na materyales ni Guning ay nagpakita ng berde sa parehong oras. Biglang nagalit si Li Zenzhen. Paano ito naging posible? Paano makikitang berde ang hilaw na materyales ni Guning? Hindi matanggap ni Li Zenzhen ang katotohanan. Agad siyang tumakbo. Mayroong isang layer ng berde talaga, ngunit ang uri nito ay hindi pa rin kilala. Mga ad ng Pub Future. Parehong nagulat sina Qin Yifan at Li Zhenyu. Hindi rin nila inaasahan na magkakaroon ng jade sa isang hilaw na materyal na random na kinuha ni Guning. Samantala, gamaan ang loob ni Qin Yifan ngunit hindi nasisiyahan si Li Zhenyu. Malinaw na ayaw niyang manalo si Guning. Si Jo Jenghong ay namangha rin. Hindi niya alam na may jade eye si Guning, at tinulungan siya ni Guning na makakuha ng maraming pera noon lang. Kaya naniwala si Jo Jenghong na si Guning ay dapat na isang dalubhasa, at mataas ang tingin niya sa kanya. Ngayon, muling nagpakita ng berde ang hilaw na materyales ni Guning. Lubos siyang hinangaan ni Jo Jenghong ngayon. Naikuyom ni Li Zenzhen ang kanyang mga kamao. Nanalangin siya sa kanyang sarili na ang jade ni Guning ay walang halaga o isang mababang antas na jade. Hanggat mas masahol pa ito kaysa sa kanya, masisiyahan si Li Zenzhen. Sa kasamaang palad, ang katotohanan ay nagpunta sa kabaligtaran na paraan. Ang jade ni Li Zenzhen ay kapareho ng laki ng jade ng hibiscus species ni Jo Jenghong. Nang maputol ang jade, may nagbid kaagad. Ngunit hindi pa rin ito ibebenta ni Li Zenzhen dahil ang kanyang pamilya ay nakikitungo sa negosyo ng jade. Kaya nang may gustong magbid, pinigilan siya ni Li Zhenyu, paumanhin, lahat. Hindi namin ibebenta ang jade na ito. Nakaramdam ng pagkadismaya ang karamihan, ngunit hindi nila mapilitan ang may-ari na ibenta ang jade. Sa makatuwid, maaari lamang silang umasa na ibebenta ni Guning ang kanya. Dahil berde ang hilaw na materyales niya, posibleng may jade sa loob. Pagkaraan ng ilang sandali, naputol ang jade ni Guning. Matapos itong linisin ng tubig, ipinakita nito ang tunay na anyo. Ang texture ay makinis at mainit. Ito ay may mahusay na transparency at maliwanag na may kantab na kulay. Parang baso. Yung tipong salamin. Ito ang uri ng lumang pit na salamin. Nanginginig ang mga kamay ng trabahador na nakahawak sa jade dahil sa pananabik. Nang marinig iyon, napabuntong hininga ang lahat, nagulat silang lahat.
Old pit glass type ang top-level type sa jade. Biglang-bigla, ang medium-level na jade ni Li Zenzhen na uri ng malagkit na bigas ay tila walang halaga. Si Li Zenzhen ay higit na nabalisa ngayon. Napakahirap para sa kanya na paniwalaan ang resulta. Agad na hinigop ni Guning ang kapangyarihan. May isang huling hilaw na materyal na naghihintay na maputol, ngunit dahil sa nangyari, malamang na matalo si Li Zenzhen. Kung hindi niya maputol ang isang jade na mas mahalaga kaysa sa isang jade ng old pit glass species, tiyak na matatalo siya. Gayunpaman, napakahirap gawin iyon. Kahit na, si Li Zenzhen ay may pag-asa pa rin. Hindi ito ang huling segundo. Miss Gu, gusto mo bang ibenta itong jade? Magbabayad ako ng 10 milyong yuan para dito. 15 milyong yuan. Mga ad ng pub future. 20 milyong yuan. 40 milyong yuan. Ang huling bid ay mula kay Li Zhenyu. Si Li Zenzhen ay nakaramdam kaagad ng kawalang kasiyahan. Kuya, paano mo mabibili ang jade niya? Nang marinig iyon, bahagyang kumunot ang noo ni Li Zhenyu. Medyo hindi nasiyahan din siya. Zenzhen, huwag mong kalimutan na ako ay isang negosyante, babala ni Li Zhenyu. Paprotektahan niya si Li Zenzhen mula sa emosyonal na aspeto, ngunit hindi ito nangangahulugan na babaliwalay niya ang negosyo ng kanyang pamilya. Ang industriya ng alahas ay palaging kulang sa top-level na jade. Napakahirap maghanap ng isa, at hinding-hindi ito isusuko ni Li Zhenyu dahil lang sa selos ni Li Zenzhen. Nagalit si Li Zenzhen, ngunit wala siyang magawa tungkol dito. 60 milyong yuan. Huminto ang bid sa presyong 60 milyong yuan, na makatwiran. Ang bidder ay si Qin Yifan. Pumunta siya sa CTG para sa jade. Hindi niya hahayaan ang kanyang sarili na makaligtaan ang isang pambihirang top-level jade. Kahit na sila ni Li Zhenyu ay mabuting magkaibigan, negosyo ay negosyo. Tanging ang pinakamapagbigay na mamimili ang makakakuha ng jade. Sa huli, nakuha ni Qin Yifan ang lumang pit glass jade mula kay Guning sa presyong 60 milyong yuan. Ngunit kailangan nilang maghintay para lagdaan ang kontrata at ilipat ang pera hanggang matapos ang taya. Miss Li, kung ang iyong huling hilaw na materyales ay walang jade na hindi hihigit sa 60 milyong yuan, matatalo ka, mapanoksong sabi ni Guning. Ikaw, naiirita si Li Zenzhen ngayon. Kung dati ay nagseselos siya kay Guning, ngayon ay galit na galit siya kay Guning. Pagkatapos ay napagtanto ni Zhou Zhenghong na may taya si Guning kay Li Zenzhen. Lalo niyang hinangaan ang kakayahan ni Guning ngayon. Sa huling round, pumili si Guning ng isang hilaw na materyal na may lilang jade sa loob. Hindi naman ito kalakihan, kasing laki lang ng 2 mansanas. Nagpasya siyang ipahid din ito. Samantala, pinutol pa rin ni Li Zenzhen ang sa kanya. Pagkatapos ng isang hiwa, ang outlayer ay tinanggal, at isang purong berde ay nagpakita ng malawak. Ito ay berde sa loob. Ito ba ang lumang pit na uri ng yelo? May isa pang round ng excited na sigaw. Si Li Zenzhen, na may walang kabuluhang pag-asa, ngayon ay nakaramdam ng tuwa. Ang old pit ice species ay isang high-level na hiwalay sa jade, at mas mababa lang ang ranggo kaysa sa old pit glass species. Kung ang isang ito ay sapat na malaki, posible pa rin para kay Li Zenzhen na talunin si Guning. Hindi mapigilan ni Qin Yifan na sumulyap kay Guning. Maging si Zhou Zhenghong ay nakaramdam ng pag-aalala, ngunit si Guning ay nanatiling kalmado gaya ng dati. Walang nakakaalam kung siya ay kumpiyansa, o walang pakialam sa resulta. Dahil kumita ng ganoong kalaking pera si Guning, walang halaga sa kanya ang 10 milyong yuan. Ngunit ito ay masyadong maaga upang mag-alala o ipagmalaki ngayon. Hindi pa lumalabas ang huling resulta. Kabanata 62. Sa sandaling iyon, gumawa ng panibagong hiwa ang manggagawa. Pidgel ang hininga ng lahat, itinoon ang kanilang mga mata sa makina. Gayunpaman, wala nang berdeng palabas, sa halip ay may puting bato sa loob tulad ng nasa labas. Sabay-sabay na nadismaya ang lahat.
Mayroon lamang isang manipis na layer ng berde. Hindi, imposible. Imposible ito. Hindi matanggap ni Li Zenzan ang katotohanan. Ito ay isang jade ng lumang pit na uri ng yelo. Paanong nawala? I cut ito muli, sigaw ni Li Zenzan. Nagmula sa N0V at Elban, pinoprotektahan ng materyal na ito ang hindi isiniwalat ng impormasyon. Nagpatuloy ang manggagawa, ngunit bato na lang ang natitira. Natulala si Li Zenzan na nakatayo doon. Natalo siya. Natalo siya sa taya. Miss Li, talo ka, paalala ni Guning sa kanya. Nang marinig ang boses ni Guning, biglang tumingin sa kanya si Li Zenzan. Hindi siya umimik, ngunit puno ng bisyo ang kanyang mga mata. Bahagyang ngumiti si Guning. Wala siyang pakialam at ayaw niyang himukin si Li Zenzan. Inilipat niya ang kanyang paningin sa kanyang hilaw na materyales na sa halip ay hinihimas. Ito ay berde sa loob. Isang nakakapagpalakas na boses ang narinig. May maliwanag na makintab na lila na nagpakita, ngunit ang bintana ay maliit, kaya ang kulay ay hindi masyadong halata. Pagkatapos ng ilang pag-ikot ng pagkuskus, unti-unting nagpakita ang kulay. Light purple iyon. Di ba violet ito? Ano? Imposible. Mga ad ng Pub Future. Nakarinig ng violet, ang karamihan ay napabilog ang kanilang mga mata sa gulat. Hindi ito maaaring totoo. Nawawalan na ng kontrol si Li Zenzan sa kanyang emosyon. Pwede bang manipis na layer lang? Kung violet, napakaswerte ng dalagang ito. Mayroon siyang 2 high-level jade sa 3 hilaw na materyales. Lahat ay tumingin kay Guning ng may labis na paghanga. Nakaramdam din ng inggit ang ilan. Nang matapos ang trabahador sa pagkuskus, at linisin ang jade gamit ang tubig, isang makintab na violet na jade ng uri ng salamin ang dumating sa paningin ng lahat. Violet. Ito ay violet. Ito ay isang violet jade ng uri ng salamin. Mabilis na nanginginig ang mga kamay ng manggagawa. Sobra na para sa kanyang puso. Siya ay nagputol ng mga bato sa kalahati ng kanyang buhay. Ito ang unang pagkakataon na magputol ng 2 high-level na jade ng magkasunod, lalo na itong violet. Ang lilang ang pinakapambihirang kulay ng jade, at ang salamin ang pinakabihirang uri ng jade. Ang jade na ito ay isang napakapurong lila. Ito ay isang napaka-eleganteng lila. Ang liwanag na kaakit-akit na kulay ay tulad ng manipis na ulap mula sa silangan, na puno ng implicit na kagandahan. Walang mas excited pa sa amo, na halos himatayan, ngunit kinilig hindi dahil sa kaligayahan, kundi dahil sa panghihinayang. He knew this new group of raw materials had a high green rate, but he didn't expect the rate would that high. The number of raw materials which had been cut out today was merely around 10, but there were 4 of them that had jade, 2 even had high-level jade inside. If he had cut them out himself, he would be super rich overnight. But it was too late to do that. He didn't have the nerve to cut out all his raw materials. If there was no jade inside, he would lose every cent he had. Although the violet jade of the glass type was ranked at the same high level as the jade of the old pit glass type, it was much more expensive because of its rarity. Thus the bid began from 30 million yuan, 40 million yuan, 50 million yuan, 70 million yuan. At the end, the violet jade was sold out at the price of 80 million yuan. The buyer was still Qin Yifan. Li Zhenyu did want to compete for the violet jade, but he didn't have enough money for it. The Li family wasn't in the same level of wealth as the Qin family after all. Besides, the last bid was almost higher than the value of the violet jade. Mga ad ng Pub Future. Qin Yifan was truly from the super rich family. He paid 130 million yuan for 2 jade within a day. Actually, 130 million yuan was the highest price Qin Yifan could pay for the jade. The Qin family had hundreds of millions in assets, and was ranked the 4th richest family in CTF on the list.
The Qin family was universally acknowledged as the second-line super-rich family. But the Qin family was involved in many industries other than Yiqiu Jade Store. Yiqiu Jade Store was merely inherited from the ancestors. The Qin family didn't want to close it and ran it as a sideline. Thus, the Qin family actually didn't have much cash on hand. The 130 million yuan was the best Qin Yifan could do. He didn't want to miss the high-level jade. As for Guning, Qin Yifan now more than just appreciated her. He admired her greatly. No matter if Guning was only lucky, or if she truly had the ability, she could cut out great jade, which was everything in this industry. They needed to sign the contract and transfer money. Oh, Miss Lee lost the bet between us. Please transfer the 10 million yuan to me as well, Guning reminded. Although she said it airily, Li Zenzhen felt utterly displeased. Guning, will you stop? Li Zenzhen scolded. Her face changed because of anger, as if she had been treated unfairly. Ano? Bakit ako titigil? Pumayag ka sa taya. Gusto mo bang tanggihan? Sabi ni Guning. Ikaw, gusto nga niyang itanggi ito, ngunit inaalagaan niya ang kanyang reputasyon. Kung talagang itatanggi niya ito, masisira ang kanyang reputasyon. Mangyaring payagan akong ilipat ang pera. Bagamat nadismaya rin si Li Zhenyu, kailangan niyang sundin ang mga patakaran. Kung may mga negatibong tsismis na pumunta sa ibang bansa, maaapektuhan din ang negosyo ng kanyang pamilya. Kuya, walang kamalay-malay na tawag ni Li Zenzhen sa kanyang kapatid. Hindi niya talaga gustong pigilan siya. Nakaramdam lang siya ng kawalan. Ngunit anuman ang nasa isip ni Li Zenzhen, hindi ito ang magandang panahon para magbitaw siya ng ibang salita. Kaya sa sandaling ibukan niya ang kanyang bibig, binigyan siya ni Li Zhenyu ng isang babalang sulyap. Sabay tikom ng bibig niya. Si Qin Yifan, sa parehong oras, ay parang isang tagalabas. Wala siyang intensyon na tulungan sina Li Zhenyu at Li Zenzhen. Dahil alam niya kung natalo si Guning sa laro, gagawin nila ang parehong bagay. Kaya, mas pinili ni Qin Yifan na maging isang tagalabas. Hindi nagtagal, napirmahan na ang kontrata at nailipat na ang pera. Guning, napakagaling mo. Paano mo maputol ang 2 jade sa 3 hilaw na materyales? Pinili mo ba talaga ang mga hilaw na materyales sa pamamagitan ng kapalaran? May jade eyes ka ba? Nasasabik pa rin si Qin Yifan. Hindi sinasadyang sinabi niya ang totoo. Kahit na alam niyang nagbibiro si Qin Yifan, nabahala si Guning. Siya'y ngumiti. Lagi akong maswerteng tao. Iyon lang. Tumingin si Qin Yifan sa kaliwang 4 na hilaw na materyales sa cart ni Guning. Mayroon pa bang mga esmeralda sa iyong mga hilaw na materyales? Wala akong ideya, sagot ni Guning. Nako, malapit na mag 12 m. Sabay na tayo mag-lunch. Iniaya ni Qin Yifan. Kabanata 63. Si Li Zenzhen ay galit na galit ngayon. Kinamumuhian niya si Guning hanggang sa kamatayan. Ngayon ay gusto pa ni Qin Yifan na anyayahan si Guning na sabay na kumain ng tanghalian. Halos mabaliw si Li Zenzhen. Kung ayaw mong galitin ka ni Yifan, bahala ka sa ugali mo. Magagawa natin ng palihim si Guning, babala ni Li Zhenyu. Gusto niyang makasama si Li Zenzhen kay Qin Yifan, dahil makakatulong ito sa Li family. Kaya natural na hindi niya gusto si Guning, na umagaw sa atensyon ni Qin Yifan at tinalo si Li Zenzhen. O mas teknikal, kinasusuklaman niya si Guning dahil 10 milyong yuan. Ang 10 milyong halaga yuan ay hindi gaanong sa kanyang pamilya, ngunit maaaring gamitin sa paggawa ng maraming bagay. Magsisinungaling siya kung sasabihin niyang wala siyang pakialam. Medyo nagulat si Li Zenzhen, ngunit nakaramdam din ng saya. Totoo. Kung gusto niyang harapin si Guning, magagawa niya ito ng palihim. Ang lungsod G ay nasasakupan ng Li Zenzhen. Marami siyang paraan para harapin si Guning. At saka, may kilala siyang gangster. Madaling saktan si Guning sa mga mata ni Li Zenzhen.
Ads by Pub Future. Sa pag-iisip nito, nakaramdam si Lee Zenzen ng komportable at nakaka-relax. Salamat na lang. May isa pa akong hahaharapin. Salamat, tinanggihan ni Guning ang imbitasyon ni Qin Yifan. Mabuti, hindi iginiit ni Qin Yifan. Tinanong niya mamaya, pupunta ka ba rito mamaya? Hindi na ako babalik, sabi ni Guning. Ang lahat ng mahusay na jade ay nasa kanyang mga kamay ngayon. Wala na masyadong natira sa shop. Ginamit niya ang kanyang jade eyes para kumita ng malaki. Masyadong makasarili kung kukunin niya ang lahat ng mahahalagang jade sa mga tindahan. Kinailangan ni Qin Yifan na sumuko sa huli. Pinaalalahanan lang niya si Guning na bumaling sa kanya kung may problema siya. Miss Gu, ilipat na natin ang pera. Si Zhou Zhenghong ay nanatili sa tabi ni Guning sa lahat ng oras. Alam niyang aalis na siya, nagtanong siya sa sarili niyang pagkukusa. Ang link sa pinagmulan ng impormasyong ito ay nasa N0V3 pounds. N. Hindi naman natin kailangang magmadali. Tio Joe, sabay tayong magtanghalian, sabi ni Guning. Malaki. Hindi tumanggi si Zhou Zhenghong. Ang pera ni Guning ay nasa kanyang account pa rin. Habang papaalis sila, tinulungan ni Zhou Zhenghong si Guning na kunin ang kanyang mga hilaw na materyales na hindi pa nabubuksan. Matapos mawala si Guning at ang iba pa, naging tanyag at kilala ang tindahan. Alam na ng lahat na mayroong 2 high-level jade na naputol sa tindahan. Nang marinig ang mga tao na ang may-ari ng 2 high-level jade na iyon ay isang batang babae, lahat ay namangha. Hindi plano ni Guning na umalis sa Antai-gang pamilihan ngayon. Kaya pumili siya ng isang restaurant sa mismong Antai-gang palengke at nag-book ng pribadong silid kainan. Miss Gu, maraming salamat sa pagtulong mo sa akin sa pagkakataong ito. Kung hindi dahil sa iyo, tinalikuran ko na ang hilaw na materyales na iyon. Kung gayon, napakaraming pera ang mawawala sa akin, pinasalamatan ni Zhou Zhenghong si Guning nang makaupo sila. Ngumiti si Guning. Ayaw niyang itago ang tunay niyang layunin, kaya diretso niyang sinabi, Tito Joe, ayokong magsinungaling sa iyo. Hayaan mong sabihin ko sa iyo ang totoo. I helped you for a reason, lalo na nung nalaman ko ang identity mo. Nang marinig iyon, nagulat si Zhou Zhenghong, at naguluhan. Ads by Pub Future. Ginawa niya ito ng may dahilan. Para saan? Bakit? Kahit na alam niya ang kanyang pagkakakilanlan, hindi ito makakatulong. Nawala na sa kanya ang lahat, at isa na siyang mahirap, ordinaryong tao ngayon. Ano ang layunin ni Guning? Bagamat nalaman niyang tinulungan siya ng batang babae sa isang dahilan, hindi galit si Zhou Zhenghong. Alam niyang hindi masamang tao si Guning. Bakit? Tanong ni Zhou Zhenghong. Kasi sasabak ako sa industriya ng alahas at jade, pero estudyante pa rin ako, hindi ko kaya ang sarili ko. Kailangan ko ng isang profesional at karampatang tagapamahala. Kahit na wala akong masyadong alam tungkol sa iyo, hindi mo tinakasan ang pera noon lang. Hindi ka malisyosong tao. At mula sa pagunlad ng Zufo Alahas, ang iyong kakayahan ay pinagtibay din. So, after knowing your identity, gusto kita. Ano? Inikat ni Zhou Zhenghong ang kanyang mga mata sa gulat. Hindi niya akalain na ang isang teenager na babae ay magiging sobrang ambisyoso na magpatakbo ng isang kumpanya, at sinubukan pa siya bago siya piliin na maging manager. Ngunit, sila ay mga estranghero lamang na minsan lamang nagkita. Bakit siya magtitiwala sa kanya? First time pa lang namin magkita. Ni hindi nga kami magkakilala. Bakit ka nagtitiwala sa akin? Tanong ni Zhou Zhenghong. Oo, first time naming magkita. Ni hindi nga kami magkakilala. Wala akong ganap na dahilan para paniwalaan ka, ngunit handa akong paniwalaan ka. Ang employer ay hindi maaaring maghinala, at ang suspect ay hindi maaaring gamitin. Kahit na labis akong nagmamalasakit sa aking mga tao, hindi ko tinatanggap ang pagkakanulo. Kung ang isa ay tretuhin ako ng may katapatan, bibigyan ko siya ng magandang kinabukasan. Kung may nagtaksil sa akin, siya ay mamamatay. Walang paraan. Sa pagsasabi ng patay,
na salita, si Guning ay tila nakamamatay. Natigilan si Zhou Zhenghong, na parabang napapalibutan siya ng pakiramdam ng kamatayan. Napabuntong hininga siya. Si Zhou Zhenghong ay isang sopistikadong negosyante. Iba't ibang tao ang nakilala niya, at mahuhusgahan niya mula sa hangin ni Guning na siya ay isang makapangyarihan at malupit na tao. Siyempre, malupit lang siya sa mga kalaban niya. Siya ay nagmamalasakit sa kanyang mga tao. Sa pagharap sa babala ni Guning, hindi nag-atubili si Zhou Zhenghong, sa halip, nagtiwala siya kay Guning. Para naman kay Zhou Zhenghong, kung pipiliin niyang sundan si Guning, hindi niya ito ipagkakanulo. Siya mismo ay isang matuwid at tapat na mga tao. Siguro, hindi ka optimistic tungkol sa akin, at ayaw mong maging boss mo ang isang batang babae. O, gusto mong ikaw mismo ang maging boss, at I restart ang iyong negosyo, ngunit, naniniwala ako na isa kang matalinong tao, na malinaw na nakakaalam ng mga kalamangan at kahinaan. Kailangan mo ng maraming pera at mga supply para simulan muli ang iyong negosyo. Gayunpaman, pabayaan ang iyong kakulangan sa kanilang dalawa, hindi tatabi si Xiaoping at hahayaan kung magsisimula ang iyong sariling negosyo. Malamang hindi ka makapagrehistro. Siyempre, maaari mong iwasan si Xiaoping at pumunta sa ibang mga lugar, ngunit kung wala kang sapat na pondo at supply, napakahirap para sa iyo na umunlad. Iyon mismo ang nasa isip ni Zhou Zhenghong. Bagamat gusto niyang i-restart ang kanyang negosyo, malinaw din niyang alam na hindi ito magiging madali. Kahit naiwasan niya si Xiaoping, at pumunta sa ibang lugar, kulang siya sa pera at gamit. Maaari siyang mabaygo muli. At makakapagbigay ako ng sapat na pera at mga gamit para sa iyo. Malamang sa paningin mo swerte lang ako ngayon, pero hindi. I have my own unique skills, so I don't have to worry about money and supplies. Kung handa kang tanggapin ang aking alok, maaari kang magkaroon ng 20% na bahagi ng aking kumpanya ng alahas. Magiging ganap kang responsable na patakbuhin ang kumpanya. Sa publiko, ikaw ang chairman at nasa iyo ang lahat ng karapatan ng chairman. Magiging behind the scene boss ako. Maaari mong pag-usapan ang mga bagay na hindi mo mapagpasyahan. Kabanata 64. Si Zhou Zhenghong ay nabigla na ngayon. Hindi niya kailanman pinagdudahan ang kakayahan ni Guning sa pagsusugal ng bato. Matapos malaman na mayroon itong sariling kakayahan, mas mataas pa ang tingin nito sa kanya. Ang higit na ikinagulat niya ay ang pagpayag ni Guning na siya ay pumalit sa ngunit kumpanya. Maaari pa nga siyang magkaroon ng 20% shares. Bakit siya magtitiwala sa kanya? Wala nang mas mahusay kaysa sa pagkatiwalaan para sa iyong sariling kakayahan at pagkatao. Walang alinlangan, nagpasya si Zhou Zhenghong. Talagang pinahahalagahan niya ang isang masipag na buhay kaysa sa kayamanan. Nais niyang mabuhay ang kanyang buhay. Walang pag-alinlangan, tumayo si Zhou Zhenghong, nakatingin kay Guning. Sabi niya, Miss Gu, handa akong sundan ka at hindi kita ipagkakanulo. Kasabay nito, nagpasya si Zhou Zhenghong na nagpatakbo ng isang malaking kita na negosyo kasama si Guning. Ang pansamantalang lokasyon ng kumpanya ay nasa CTG. Binalak ni Guning na itatag ang punong tanggapan ng kanyang kumpanya sa kabiserang lungsod kapag siya ay pumasok sa unibersidad. Ang kabisera ng lungsod ay kung saan siya ay pamilyar at mananatili. Ang tatak ay pinangalan ng Jade Beauty, at ang kanyang kumpanya ay tinawag na Jade Beauty Jewelry Company. Ang pangunahing negosyo nito ay jade. Tulad ng iba pang uri ng alahas tulad ng ginto, pilak at iba pa. Binalak ni Guning na isali sila sa hinaharap, hindi ngayon. Dahil mayroon lamang si Guning na may mahusay na kalidad sa kanyang mga kamay, nagpasya siyang gumawa at magbenta ng mga high-end na produkto. Ang isang piraso ng alahas na gawa sa medium-high level na jade ay hindi bababa sa daan-daang libong yuan. Kung ito ay gawa sa mataas na antas ng jade, ito ay hindi bababa sa milyon-milyong yuan o higit pa. Bagamat hindi gaanong bumibili, napakalaki ng kita kung ang isang piraso ay naibenta. Si Zhou Zhenghong ang namamahala sa paghahanap ng mga pabrika at tindahan sa CTG.
Kailangan din niyang kumuha ng mga tauhan at bumili ng mga makina. Ads by Pub Future. Mas alam niya kaysa kay Guning ang tungkol sa mga bagay na iyon. Kaya hindi nakialam si Guning. Nagpa siya si Zhou Zhenghong na gamitin ang kanyang mga dating designer at carver. Nagbago ang amo ng Zufu Jewelry, at ang mga trabahador na sumunod sa kanya ay umalis na. Dahil kilala si Zhou Zhenghong sa kanyang kabaitan, napanatili ng kanyang matandang tauhan ang magandang relasyon sa kanya. Pagkatapos niyang mabangkarote, tinulungan na rin siya ng mga ito. Bagamat ang kanilang disenyo at mga sukat ay hindi ang pinakamataas na antas, hindi sila mas masahol kaysa sa mga Panginoon sa ikatlong linya. Kailangan lang nila ng plataporma para magsanay at umunlad. Ang paunang kapital ng pagpaparehistro ng kumpanya ay 100 milyong yuan, at higit pa ang ay dadagdag sa ibang pagkakataon. Para sa industriya ng alahas, ang rehistradong kapital na 100 milyong yuan ay hindi masyadong malaki. Ito ay medyo maliit pa rin, dahil nangangailangan ito ng maraming pera upang makabili ng mga hilaw na materyales, ngunit hindi kailangan ni Guning na gawin iyon. Mayroon na siyang mga supply ngayon, at ang mga ito ay nagkakahalaga ng 600 o 700 milyong yuan sa kabuuan. Sa makatuwid, sa mga tuntunin ng kabuuang pondo, mayroon siyang humigit kumulang 700 milyong yuan sa mga asset, na isang malaking negosyo. Pagkatapos noon, patuloy na kukuha si Guning ng jade gamit ang kanyang jade eyes. Hindi na niya kailangan pang gumamit ng pera para makabili ng mga gamit sa jade. Si Guning ay mayroon na ngayong mahigit 200 milyong yuan na pera. Namuhunan siya ng 100 milyong yuan sa alahas, at mayroon pa ring higit sa 100 milyong yuan sa kanya. Pinlano niyang putulin ang 2 high-level jade, at ibenta ang mga ito kay Zhao Yufeng at Master Fu ng hiwalay. Sa ganoong paraan, magkakaroon siya ng humigit kumulang 70 milyong yuan sa cash. Hiniling ni Guning kay Zhou Zhenghong na tulungan siyang bumili ng apartment na pinalamutian ng maayos malapit sa downtown ng CTG. Pagdating niya sa CTG sa hinaharap, kailangan niya ng tirahan. Hindi siya palaging maaaring manatili sa hotel. Oh, boss, naibenta na namin ang jade ng uri ng hibiscus, at ang pera, paalala ni Zhou Zhenghong kay Guning. Ang bahagi ni Guning ay humigit kumulang 9 milyon. Gamitin ang 9 milyon para bilhan ako ng apartment, at para mabayaran ang ilang gastos para sa kumpanya, sabi ni Guning. Hindi siya magbibigay ng 9 milyon sa iba ng biglaan. Oo naman, sagot ni Zhou Zhenghong. Pagkatapos kumain, sinabi ni Guning kay Zhou Zhenghong na gusto niyang mag-cut out ng higit pang hilaw na materyales. Nag-cut na si Guning ng ilang jade ngayon. Ayaw na niyang maulit ito sa publiko. Wala siyang balak magdulot ng sensasyon. Sinabi sa kanya ni Zhou Zhenghong na maaari silang umarkila ng makina pati na rin ng pribadong silid mula sa tindahan ng hilaw na materyales. Alinsunod dito, naglakad sina Guning at Zhou Zhenghong papunta sa isang tindahan ng hilaw na materyales. Bandang 1 PM noon. Sa kanilang paglalakbay, hiwalay na tinawag ni Guning sina Zhao Yufeng at Master Fu. Tinanong niya ang kanilang lokasyon, at sinabi sa kanila na gusto niyang magbenta ng high-level jade. Ads by Pub Future. Si Zhao Yufeng ay wala sa kalye ng stone gambling. Ngunit nanatili siya sa kalye ng mga antik. Habang si Master Fu ay nakauwi na, ngunit nang marinig niya na ito ay isang high-level jade, agad niyang sinabi na darating siya sa lalong madaling panahon. Nagtagal ang paghiwa ng bato. Hinayaan ni Guning si Zhao Yufeng na hintayin ang kanyang tawag. Para naman kay Master Fu, sinabihan siya ni Guning na dahan-daang lumapit. Nagplano siyang mag-cut out ng 3 hilaw na materyales, at aabutin ito ng halos kalahating oras. Sinabi niya kay Master Fu na dumating bandang 3:30 PM. Sinadya ni Guning na hayaan sina Zhao Yufeng at Master Fu na dumating sa magkaibang oras. Natatakot siya na gusto nila ang parehong piraso ng jade, at gusto niyang iwasan ang pagtatalo. Bagamat si Zhao Yufeng ang unang bumibili, na medyo hindi patas kay Master Fu, naisip ni Guning na ayos lang dahil pareho silang magiging high-level jade.
Pagdating nila sa isang tindahan ng hilaw na materyales, nagrenta sila ng makina sa isang pribadong silid upang gupitan ang kanilang mga hilaw na materyales. Unang kinuha ni Guning ang isa sa laki ng kalahating football, pagkatapos ay dalawang iba pa na kasing liit ng mansanas. Lahat sila ay may mataas na antas ng jade sa loob. Ang isa sa mga maliliit ay may pulang jade na halos hindi nakuha ni Guning. Iyon ay exception of this content can be traced to N0V1 billion euros N. Ang pulang jade na ito, nagpa siya si Guning na gumawa ng alahas kasama nito para ipadala sina Guman at Guching bilang mga regalo. Gumuhit muna si Guning ng mga linya sa malaki, pagkatapos ay ibinigay kay Zhou Zhenghong para putulin. Samantala, pinunasan ni Guning ang hilaw na materyales na may pulang jade sa loob. Bagamat naniwala na si Zhou Zhenghong kay Guning na mayroon siyang espesyal na kakayahan sa pagpili ng hilaw na materyal, nasasabik pa rin siya nang lumabas ang berde. Nang ganap na naputol ang jade, lalo na siyang natuwa. Nang makita iyon, ngumiti lang si Guning. Habang naggupit ng esmeralda si Zhou Zhenghong, nagpakita rin ng kulay ang hilaw na materyales ni Guning. Napatingin si Zhou Zhenghong, huminga ng mahabang hininga. Napalunok siya ng sobrang lakas. Nanginginig pa ang boses niya. Ito ba, red jade ba? Oo, mahina hong sagot ni Guning. Sa pagkakaroon ng sagot, halos makagat ni Zhou Zhenghong ang kanyang dila. Laking gulat niya. Ang jade sa kamay ni Zhou Zhenghong ay kasing laki ng dalawang palad ng may sapat na gulang. Namangha siya nang malaman niya ang uri ng jade. Ito ang high level na uri ng salamin. Ito ay kalahating transparent, kaya ito ay isang mataas na antas ng jade, hindi isang pinakamataas na antas. Samantala, ang pulang jade ni Guning ay makikita rin. Ito ay may kintab na pula na may makinis na texture at mahusay na transparency. Ito ay ang mataas na antas ng Capcom Red. Sunod-sunod na pagkabigla ang tinamaan ni Zhou Zhenghong. Hindi niya maibalik ang isip niya ng biglaan. Kuskusin mo yung huli. Nauubusan na ng oras si Guning. Kaya kailangan niyang paalalahanan si Zhou Zhenghong. Agad na bumalik sa isipan si Zhou Zhenghong, at mabilis na pinunasan ang huling hilaw na materyales. Bagamat alam niyang may jade dito, excited pa rin siyang makita ang berdeng palabas. Kabanata 65. Pagkaraan ng ilang sandali, ang Capcom Red Jade ni Guning ay ganap na naalis. Ito ay sapat na malaki sa mga mata ni Guning. Nagplano siyang gumawa ng 4 na bracelet, 4 na pare ng hikaw at 4 na jade pendants para kay Guman, Guching, Jiang Xinyo at sa kanyang sarili. Gagawa rin siya ng makapal na jade ring para kay Jiang Shu. At ang natitirang bahagi ng jade ay maaaring gawing ilang jade pendants at mga pares ng hikaw. Nagpa siya si Guching na ibenta ang natitira, hindi nawawala ng 12 ng milyong yuan. Nakita ni Guning ang alahas ng pamilya Qin. Nagustuhan niya ang kanilang disenyo at ukit, at nagplanong hayaan ang Qin family na gawin ang trabaho para sa kanya. Ito. Si Zhou Zhenghong ay may hawak na esmeralda na nagpapakita ng bahagi nito. Huminga siya ng mabilis, parang lalabas ang puso niya. Anong nangyari? Nalilitong tanong ni Guning. Ito ang Fulusho Jade ng uri ng salamin. Sinubukan ni Zhou Zhenghong na magbitaw ng isang salita. Gulat na gulat pa rin siya. Alam niyang Fulusho Jade iyon, nagulat din si Guning. Ang Fulusho ay ang uri ng jade na may 4 na kulay. Berde, pula, lila o puti. Ang Fulusho Jade ay isang simbolo ng kaligayahan, kapalaran at kalusugan. Ito ay medyo bihira, at sobrang sikat. Nagkakahalaga ito ng hindi bababa sa 100 milyong yuan, at mas mahal kaysa sa violet jade ng uri ng salamin. Agad na nagbago ang isip ni Guning. Nagpasya siyang gamitin itong Fulusho Jade para gumawa ng alahas para sa kanyang pamilya, habang ibinente niya ang Capcom Red Jade. Nakuha ni Guning ang kapangyarihan ng Capcom Red Jade, ngunit hindi niya nakuha ang kapangyarihan ng Fulusho Jade. Pinlano niyang gamitin ang Fulusho Jade para gumawa ng alahas para sa kanyang pamilya. Sa lakas, ang jade ay maaaring magtagal sa mahusay na kondisyon.
Ipagpatuloy mo ang pagkuskus. Nang makitang gulat na gulat si Zhou Zhenghong, parang natatawa si Guning, ngunit lubos niyang naiintindihan ang nararamdaman nito. Mga ad ng Pub Future. Ang Fulusho Jade ay napakahirap hanapin. Mas mababa lang ito ng kaunti kaysa sa King's Green. Nang marinig ang boses ni Guning, nanambalik ang isip ni Zhou Zhenghong. Huminga siya ng malalim, at kumalma. Nanginginig pa ang mga kamay niya, dahil napakamahal nito. Kinakabahan siya, natatakot na masira ito nang hindi sinasadya. Pagkaraan ng 10 minuto, sa wakas ay pinutol ni Zhou Zhenghong ang buong jade. Inabot niya ito kay Guning na nanginginig ang mga kamay. Kinuha ni Guning ang Fulusho Jade. Labis din siyang naakit dito. 3 hilaw na materyales ang naputol na. Halos 3 PM na. Binalak ni Guning na tawagan si Zhao Yufeng. Ayos. Tara na, sabi ni Guning. Tumayo siya at nilinis ang damit niya. Nang nasa labas na sila ng tindahan ng hilaw na materyales, pinaalis ni Guning si Zhou Zhenghong para gumawa ng kontrata. Pipirmahan nila ito bukas. Bagamat nagtiwala siya kay Zhou Zhenghong, kailangan pa rin nilang pumirma ng kontrata, na isang proteksyon din kay Zhou Zhenghong mismo. Nang mawala si Zhou Zhenghong, pumunta si Guning sa malapit na restaurant, pagkatapos ay tinawagan si Zhao Yufeng. Sa loob ng 3 minuto, nagpakita si Zhao Yufeng sa paningin ni Guning. Ang kalye ng Stone Gambling ay hindi malaki. 100 metro lang ang layo nila. Miss Gu, natuwa si Zhao Yufeng nang makita niya si Guning. Mangyaring maupo, sabi ni Guning. Umupo kaagad si Zhao Yufeng. Ano ang gusto mong inumin, Mr. Zhao? Tanong ni Guning. Wala lang, tingnan muna natin ang jade. Agad na tumanggi si Zhao Yufeng. Sabik siyang makita ang jade. Nakakatawa si Guning. Hindi naman nila kailangang magmadali. Sige, tingnan muna natin ang jade. Mayroon akong 2 high-level jade ngayon, ngunit isa lang ang maibebenta ko sa iyo, ang isa ay para kay Master Fu. Dahil hindi ka naman malayo, hahayaan ko munang pumili. Mangyaring huwag sabihin kay Master Fu. Sabi ni Guning, pagkatapos ay naglabas ng 2 emerald mula sa kanyang backpack. Natuwa at namangha si Zhao Yufeng nang marinig niyang may 2 high-level jade si Guning, ngunit hindi nagtagal ay nadismaya siya na isa lang ang mabibili niya. Dahil ang isa ay para kay Master Fu, si Zhao Yufeng ay hindi makapagtalo laban dito. Naantig pa rin siya na pinayagan siya ni Guning na maging unang mamimili. Mga ad ng Pub Future. Inikat ni Zhao Yufeng ang kanyang mga mata sa gulat nang nasa mesa ang 2 esmeralda. Alam niyang high-level jade ang mga iyon, ngunit hindi niya inaasahan na magkakaroon ng Capcom Red Jade. Gusto ni Zhao Yufeng ang pulang jade sa sandaling makita niya ito. Miss Gu, sa totoo lang hindi ko alam ang sasabihin ko. Paano mo mapuputol ang 4 na high-level na jade sa loob ng isang araw? Hindi, isang umaga. Iyan ay hindi mabata. Napalunok ng malakas si Zhao Yufeng. Siya ay lubos na namangha sa swerte ni Guning. Kung alam ni Zhao Yufeng na si Guning ay nagputol ng higit pa sa 4 na high-level na jade, siya ay magiging ganap na pipi. Siyempre, mayroon pa ring 10 hilaw na materyales si Guning na may jade sa loob. Mr. Zhao, maaari kang pumili, sabi ni Guning. Pakiusap ang pulang jade, agad na sagot ni Zhao Yufeng. Mabuti, maaari kang tumingin muna, pagkatapos ay sabihin sa akin ang iyong presyo. Ibinigay ni Guning ang pulang jade kay Zhao Yufeng. Kinuha ni Zhao Yufeng ang pulang jade nang nanginginig ang mga kamay. Miss Gu, magbabayad ako ng 35 milyong yuan para dito. Ang Capcom Red Jade na ito ay nireranggo sa parehong antas ng Old Pit Ice type jade na kabibili lang niya, ngunit ang presyo ng Red Jade ay mas mataas. Ang 35 milyong yuan ay isang makatwirang presyo. Deal. Sumang-ayon si Guning nang walang pag-aalinlangan. Pagkatapos, pareho silang nagkaroon ng magandang deal. Pagkatapos ng deal ay umalis si Zhao Yufeng, dahil tumawag si Master Fu. Makalipas ang ilang minuto, dumating si Master Fu. Miss Gu, nasaan ang jade? Nasaan ang jade?
Nagtaas ng boses si Master Fu sa pananabik bago siya lumapit kay Guning. Mabilis itong naglakad papunta sa kanya. Kung hindi lang siya ay nalalayan ng dalawang utusan niya ay natamba na siya. Agad na tumayo si Guning para salubungin si Master Fu. Magdahan-dahan ka. Hindi makakatakas ang Jade. Isang mataas na antas ng Jade. Dapat mabilis ako. Natatakot akong tumakas ito. Seryosong sabi ni Master Fu, parang tatakas talaga ang Jade sa kanya. Bago pa makapagsalita si Guning, hinimok ni Master Fu, halika, ipakita mo sa akin ang Jade. Maupo ka muna. Ipapakita ko sa iyo kaagad, sabi ni Guning. Agad niyang kinuha ang Jade ng glass type sa kanyang backpack. Bagamat alam ni Master Fu na ito ay isang high-level Jade, tuwang-tuwa pa rin siya at namangha nang makita ito ng sarili niyang mga mata. Mahusay na Jade. Mahusay na Jade. Kinuha ni Master Fu ang Jade ng sabay. Tinitigan niya ito ng may pagmamahal, ngunit sa puso niya, medyo nadismaya pa rin siya. Kung ito ay isang top-level old pit glass species, ito ay magiging mas mahusay.